Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. Preaching in the Wilderness series, the Catholic Daily Bible readings. The first reading today para sa bukas April 24 is taken from Acts chapter 12 verses 24 to chapter 13 verse 1 to 5. But the word of God continued to spread and grow. After Barnabas and Saul completed their relief mission, they returned to Jerusalem, talking with them John, who is called Mark. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers: Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who was a close friend of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then, completing their fasting and prayer, they laid hands on them and sent them off. So they sent forth by the Holy Spirit, went down to Seleucia, and from there sailed to Cyprus. When they arrived in Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. They had John also as their assistant. The word of the Lord. Thanks be to God. And the responsorial psalm is taken from Psalm chapter 67. May God be gracious to us and bless us. May God's face shine upon us. So shall your rule be known upon the earth, your saving power among all the nations. May the people praise you, God. May all the faithfuls praise you. May the nations be glad and shout for joy. For you govern the peoples justly. You guide the nations upon the earth. May the people praise you, God. May all the people praise you. The earth has yielded its harvest. God, our God, blesses us. May God bless us still, that the ends of the earth may revere our God. That is the psalm. Gospel antiphon, John 8:12. Alleluia, alleluia. Jesus spoke to them again, saying, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord is taken from John chapter 12, verses 44 to 50. Glory to you, Lord. Jesus cried out and said, "Whoever believes in me believes not only in me, but also in the one who sent me. And whoever sees me sees the one who sent me. I came into the world as light, so that everyone who believes in me might not remain in darkness. And if anyone hears my words and does not observe them, I do not condemn him. For I did not come to condemn the world, but to save the world. Whoever rejects me and does not accept my words has something to judge him. The word that I spoke, it will condemn him on the last day. Because I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me what to say and speak. And I know that his commandment is eternal life. So what I say as the Father told me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang background photo ko ay yan yung mga different founders ng mga iba't ibang sekta na nagsisilip na ngayon dito sa ating bansa at maging sa ibang bansa. Ayan.
pero yung iba hindi makukita. So, ngayon ko po binasa ang mga readings ngayon para bukas kasi I will be leaving tomorrow very early. So, kaya isi-share ko sa inyo yung kahit paano, isi-share ko yung mga readings para bukas. Kasi sabi nga ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 3 na sabi doon na preach the word of God in season or out of season. Dito sa translation ng New American Bible, St. Joseph Edition, sabi rito sa 2 Timothy chapter 4 verses 2 and 3 or actually hanggang 4, sabi dito, proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient, convince, reprimand, encourage through all patience and teachings. For the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires and insatiable curiosity will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. So, that is why dito sa TikTok, kahit sabihin mong it seems na sa dami-dami mga nag-live or mga magagaling na mga preacher, mga Catholic faith offender or mga preacher, mga non-Protestant preacher, ay still ginagawa ko pa rin kasi sabi niyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. And then, tinataytilan ko ito dati ng Preaching in the Wilderness series. Alam naman natin yung wilderness, di ba? Bagamat napakalawak na isang ilang kung may pupunta mang mga tao doon ay this very seldom sa mga ganon. So makikita natin doon sa first reading, bigyan ko lang ng konting papiyaw yung first reading kanina doon sa binasa natin na sina San Pablo dito sa Acts chapter 12 verses 24 to 25. Makikita natin dito na the Holy Spirit set apart, sabi. Kaya nga nakakatawa kung titignan natin kung hindi personalidad ng Espiritu Santo, how can He say, how can He speak, or how can set apart kung hindi siya personality? That is why we Catholics believes in one God in three divine person. Kaya nga kung makita natin doon sa Matthew 28 verse 19, it's very clear naman doon ang inutusan ng Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad doon sa Matthew 28 sa Great Commission, Matthew 28:19 to 20, sinasabi doon na go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to observe whatever I have commanded you. So, whatever I have commanded you, sinasabi ng Panginoon doon. Then baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Then dito sa first reading, makita natin sa Acts chapter 12 verses 24 to 45 na si Barnabas at si Saulo ay inihiwalay ng Espiritu Santo. Sabi niya, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. To which I have called them. Sa gawain na kung saan tinawag ko sila. So the Holy Spirit is speaking here. Kasi makita naman natin na prior umakyat ang Panginoong Jesucristo, prior siya umakyat sa langit, ay nagbilin na siya. Sabi niya, huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo na pagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Sabi doon. So, then here, nang dumating na nga ang Espiritu Santo, makita natin doon sa Acts chapter 2, then nang dumating ng Espiritu Santo, inapuspos sila and then doon sila nagkaroon ng tapang. Then dito,
patunay na ang sinabi ng Panginoon doon sa John chapter 15 hanggang chapter 16, makikita natin na nagkaroon ng katuparan na dumating nga ang isa pang patnubay ang Espiritu Santo. At dito makikita natin na nagsasalita ang Espiritu Santo. So kung kapangyarihan lamang ang Espiritu Santo, if it is only a power or a force coming from God, then how can a force speaks, and how can a force or power set apart a Saul and Barnabas? So yan. Ayun lang yung binigay ko sa first reading. Then sa gospel ngayon is sa John chapter 12 verses 44 to 50. So yan. So, buksan niyo po, open your Bible in John chapter 12 verses 44 to 50. Sinasabi rito is, Jesus cried out in a loud voice, whoever believes in me believes not only in me but also in the one who sent me. Diba? May katunog. Yan yung sinabi ko rin kahapon, yung katunog niya na sinasabi doon sa Luke chapter 10 verse 16. Sabi niya doon sa kanyang mga lagad na sabi niya, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. So dito, sinabi ng Panginoon sa verse 44, Jesus cried out in a loud voice, whoever believes in me believes not only in me, but also in the one who sent me. So kung sumasampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, automatic is, sumasampalataya ka sa Ama na nagsugo sa Kanya. Then, dito sa verse 45, and whoever sees me, sees the one who sent me. So, ang nakakita sa akin, ay nakakita sa nagsugo sa akin. May maalala, di ba? Mga dumdum namin. So, may maalala kayo na, meron kayong maalaala doon sa John chapter 14, di ba? Sa John chapter 14, makikita natin doon na sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nung pinakilala niya, din nagtanong doon si Felipe, di ba? Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Felipe, ang tagal na ninyo akong nakakasama, hindi mo pa rin ba di ba? Ipakita mo sa amin ang Ama. Yung sinabi ng Panginoon, basahin niyo doon sa balikan sa John chapter 14, nagtanong si Felipe doon, Lord, ipakita mo sa amin ang Ama. Sinabi niya, nakakita sa akin, nakakita sa nagsugo sa akin. Ito yung parallel niya. Parang inulit lang ng Panginoon. Then makikita natin na yung sinabi niya doon sa John chapter 10 verse 30 na gospel kahapon, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. So, di ba? So makikita natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lang tao, kundi nagkatawang tao. Siya ay Diyos. Meron siyang kalikasan, meron siyang pinagmulan, ang Ama. Hindi siya tagalupa. Sabi niya, ako'y tagalangit. Ang mula sa langit ay nagsasalita patungkol sa mga bagay sa langit. Ang tagalupa ay nagsasalita ng mga bagay patungkol sa lupa, dito sa lupa. So very clear mga kapatid. Kaya hindi natin, kung titingnan natin yung tinatawag na yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, makita natin dito, maging dito sa Ebanghelyo ngayon, maging yung mga previous yan ng mga gospel na binasa natin, John chapter 10, yung pagiging good shepherd niya, yung pagiging good shepherd na prophecy doon sa Ezekiel 34, Jeremiah chapter 3, and then Psalm 23, nasabi niya pagdating araw, siya mismo ang papastol ng kanyang kawan. At natupad nga nung nagkatawang tao siya. Di ba? Siya mismo ang nagpastol ng kanyang kawan. Yan. Then so verse 46, I came into the world as light so that everyone who believes in me might not remain in darkness. So makikita din natin to kanina doon sa Gospel Antipon sa John chapter 8 verse 12. Sabi niya, I am the light of the world. Sabi niya, ang sino sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman. Diba? So kung nasa Panginoong Jesucristo pala tayo, ay nasa liwanag tayo. So therefore, ibig sabihin, kung wala tayo sa Panginoong Jesucristo, ay saan tayo? Sa kadiliman tayo. Kaya nga, pag tumalikod tayo sa Panginoong Jesucristo, nasa kadiliman tayo. Tignan, talikuran natin yung liwanag. So sa John chapter 8 verse 12, sabi niya,
I am the light of the world. Whoever, sabi doon, balikan natin sa Gospel Antipon kanina, John chapter 8 verse 12, Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. Kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. So, ibig sabihin, kapag wala pala tayo sa Panginoong Jesucristo, anong meron tayo? Darkness of death. Kasi ang Panginoong Jesucristo, liwanag ng buhay. So, ibig sabihin, kung wala tayo sa Panginoong Jesucristo, tayo ay nasa darkness of death. Kasi ang Panginoon, but whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. You see? So, kung wala tayo sa Panginoong Jesucristo, ulitin ko, maybe we are in darkness of death. Kamatayan. Sa kadiliman ng kamatayan. Grabe, di ba? Ang tawag nito, ang bigat ng salita na yun. Then, pero meron din sinabi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid pala, na sabi doon sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Sabi niya, di ba, nung sinabi niya sa John chapter 12 na, I am the light of the world. Pero pagdating doon sa Matthew 5:13 to 16, sabi niya, you are the light and salt of the earth. Bakit? Kasi ibinahagi ng Panginoon Jesucristo sa atin yung kanyang liwanag. Sapagkat kung nasa atin ang Panginoon Jesucristo, ay meron tayong liwanag. At sinabi dun sa verse 16, sabi niya, you are the light of the world. And then sa verse 16, sabi niya, let your light so shine upon men, that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven. Ibig sabihin, dapat kung totoong nasa atin ang Panginoon Jesucristo, ay dapat nating ipahayag, ipakilala, ipakita sa buong mundo that Jesus is in us. Diba? Kasi parang parang para tayong buwan na kumukuha lamang tayo ng liwanag sa araw. Sabi niya. So, yun yung mabigat. Kasi ang opposite ng light of life is darkness of death. So, the Pharisees said to him, you testify on your own behalf, so your testimony cannot be verified. Sabi ng mga Hudyo. Jesus answered, and said to them, even if I do testify on my own behalf, my testimony can be verified. Ay talagang sa ngayon, lalo na especially sa ating ngayon, the testimony of the Lord can be verified through scriptures. Diba? Ma-verified natin, makita natin na kung titingnan natin from the Old Testament until sa kapanahunan natin, makikita natin yung detail ng pagkasunod-sunod na ang katuparan talaga ay makikita mo, it is very appropriate na ang Panginoong Jesucristo. Hindi ang sino mang mga leader na makikita natin nandito ngayon sa likod. Not many of them claiming to be something, to be someone. Diba? So makikita natin doon na ang Panginoong Jesucristo is yung katuparan. Doon pa lang sa Old Testament, kung nabasa na natin ang buong Old Testament, then yung bagong tipan, makikita natin doon na very clear na ang Panginoong Jesucristo ay siyang katuparan ng nakasaad sa banal na kasulatan. So, ilang beses naman sinabi ng Panginoong Jesucristo na pinakilala niya kanyang sarili, maging doon sa John chapter 8, di ba? Hindi rin naman tanggap nito mga Hudyo. Hindi nila tanggap. So, ano pa ang sense? Di ba? Then here, then kasunod is so John chapter 12, balikan natin. Ay, John chapter 8 pala yung diniretso kong basa. Sabi dito sa John chapter so verse 4 to 7, John chapter 8, 12 verse 4 to 7. And if anyone hears my words and does not observe them, I do not condemn him, for I did not come to condemn the world,
but to save the world. Ito rin naman yung sinabi doon sa John chapter 3, di ba? Babasahin natin doon sa John chapter 3, verses 17, verses 16 hanggang kasunod is makikita natin na dumating ang Panginoon Kristo bilang tagapagligtas. But of course, wala na siya. Natapos yun na yung gampanin niya para iligtas tayo sa ating kasalanan. Yung pagka nirestore niya na yung relationship natin sa Diyos na naputol noong magkasala sina Eva at Adan is dito, yung sinabi niya na siya yung nagligtas sa atin nung sa John chapter 3 verses 16 to the following verses na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? So makikita natin doon. Pero ang hindi nagtatapos doon sapagkat pagdating ng araw ay darating muli, babalik muli ang Panginoong Kristo upang tayo ay hatulan. Sinasabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na lahat tayo ay harap sa hukuman ng Panginoong Kristo at tatanggap tayo ng hatol ayon sa ating mga ginawa. So sinabi doon. And then parang katulad ng kwento na narinig ko, iwan ko lang kung narinig nyo na rin ito, yung kwento na yung isang lalaki na tumalon yata yan sa ilog na niligtas siya nung isang binatilyo. At ang binatilyo pala na yun ay isang abogado at niligtas niya yung mama na yun. Then, isang tagpo ng buhay nung mama na yun na niligtas ng binatilyo na abogado is nung panahon na nasa korte na sila. Sabi nung mama na niligtas dati ng abogado, sabi niya, kilala kita, ikaw dati yung niligtas sa akin. Sabi ng abogado, sabi na, I am not here to save you, but I am here to judge you. Ayon sa katarungan. So, hindi na ako magiging tagapagligtas mo. Ako na yung hukom para sa iyo. So, the same with sa pagbabalik ng Panginoon Kristo. Dito sinasabi niya na ang salita niya na sinabi niya sa atin ang siyang hahatol sa atin. Kasi narinig na natin Narinig na natin yung sinasabi niya. Alam na natin yung mga salita niya. Pero if we will continue to live opposite sa sinabi ng Panginoon Kristo, sabi niya yun daw ang maghahatol sa atin. Whoever, verse 47, John 12:47, and if anyone hears my words and does not observe them, I do not condemn him, for I did not come to condemn the world, but to save the world. Ito yung unang pagdating ng Panginoon Kristo, hindi niya talaga kinondena, kundi iniligtas. So, whoever rejects me and does not accept my words has something to judge him. The word that I spoke, it will condemn him on the last day. Kasi alam na natin na halimbawa, parang katulad dito is tawag dito, do not cross. Danger, di ba? May warning sign, danger. Do not cross. There's a crocodile in the river. Di ba? Pero nagpatuloy ka pa rin. Napahamak ka. Di ba? So, warning. May warning ang Panginoong Kristo, di ba? Yung mga pinapagaling niya sa karamdaman, ang sabi niya doon sa babae, yung mga napagaling niya, go and sin no more. Di ba? Sa Matthew chapter 5 verse 48, magpakabanal kayo, katulad ng inyong amang nasa langit. Di ba? So yun yung mga yun yung mga yun yung sa mga salita niya na sa atin, nahatol balang araw sa atin, na once na malaman natin, meron na tayong accountability. Di ba? Kahit sa batas natin, sa batas natin, sa susyudad natin is ignorance of the law excuses no one. Then sa atin sa Catholic Church, yung nakakaalam ng mabuting bagay, nakakaalam ng dapat niyang pagdusahan ay malaking kaparusahan ang kanyang tatanggapin.
Kaya nga doon nakuha yung kasunod. Great power comes great responsibility. Kumbaga, son, alam mo na. Kaya nga doon sa Matthew 24:35 yata yun. Yung sabi rito. Matthew 24:35, kung natandaan ko tama ba. Sabi rito, Matthew 24:35. Tama ba ako? Nakita nyo na? Yan. Alam dati nung sa baptist kami, magaling kami yung pauna-unahan, mga kapatid. Matthew 24:15 yata. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Yun sa Matthew 24:35. Matthew 24:14 yata yan. And this gospel of the kingdom will be preached throughout the world as a witness to all nations, and then the end will come. As a witness. Maging saksi, maging patutuo sa atin. So, bakit ganun? Kasi, for us, there is no reason for us to reason out, Lord, hindi ko kasi narinig yung ebanghelyo mo eh. Lord, hindi ko kasi alam yung patungkol sa iyo eh. Lord, hindi ko kasi alam na hindi pala ganun eh. So, we have no reason at all. Sabi niya, as a witness, yung Matthew 24:35, and this gospel of the kingdom shall be preached to all nation, and then, as a witness, sabi niya, then the end shall come. Maging saksi. Para ang lahat kapag makarinig na ng ebanghelyo, there is no reason for us to reason out, Lord. Sorry, hindi ko alam na kasi hindi ko narinig yung ebanghelyo. So, you see, yun yung sinasabi sa John chapter 12 eh. I am very sure that is very related to that passage na ebanghelyo ngayon sa araw na ito. So, bigat, diba mga kapatid? So, hahatulan tayo based doon sa salita ng Panginoon. John chapter 12, then verse... Because I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me what to say and speak. And I know that His commandment is eternal life. So what I say, as the Father told me. So, sabihin dun, kaya nga, dito, ito mga linyahan na ito, maging basahin nyo dun sa John chapter 8, verse 44, ay a blasphemy for the Jews kasi ipinapantay niya ang kanyang sarili sapagkat tinatawag niyang Ama ang Diyos. Kung titingnan natin ang mga propeta dati, halimbawa si Moses, kinakausap ng Diyos na parang kaibigan. Pero here, makikita natin yung intimacy na sinasabi, na tinatawag. Makikita natin very clear na kung ano yung sinabi ng Ama. Diba? Kaya nga, hindi siya salungat dun sa sinasabi sa John chapter 1, verse 1 to 3, then verse 14, na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So, di ba? So, very clear, mga kapatid, na undeniably or undeniable that the Lord Jesus is God. Hindi natin ma-deny yun. Kaya nga, doon sa John chapter 10, verse 30, kahapon na ebanghelyo, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Hindi niya naman sinabi, of course, pinapali yung mga nagde-deny sa Panginoong Kristo, sa pagiging Diyos ng Panginoong Kristo, hinahanapan nila ito ng reason. Isa lang sila sa layunin. I-quote nila yung sa John chapter 17. Pero kung titingnan natin from the very beginning, yung the Gospel of John is very clear na ipinapakilala ang Panginoon sa Kristo na Diyos na nagkatawang tao. Di ba yan din yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8? Basahin natin dito sa Tagalog. Kung may Tagalog ako na luma. Ito yung English ko na. Ang sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, tingnan natin. Buksan niyo yung Bible. I always encourage yung mga kaibigan ko or sino mang kakilala ko or dito sa
to read the Bible, not just to rely on Bible app. Kasi kung minsan may mga Bible app na parang hindi siya reliable. Okay lang yung tawag nito, yung St. Ignatius Press, meron diyan sa Google Play, hanapin niyo St. Ignatius Press. Maganda yung Bible app nila. Dito sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, sabi rito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ni Diyos, sa halip kusa niyang binitawan ang kanyang ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. So, di ba very clear na ang Panginoong Kristo He is not a purely human na tao lang siya, hindi. Kundi nagkataong tao. Kaya nga tayo sa Catholic Church, inaniwala tayo yung tinatawag ng mga theologian, mga aral theology, yung hypostatic union. He is a truly human, then he is a truly God. How it happens? Ayan yung sinasabi ng doon sa Aklat ni Tobit na ang mga bagay na hindi na natin maunawaan ay huwag na nating pilitin. So, very clear mga kapatid, whether we will accept it or not, it will not change. Hindi yan magpapabago sa katotohanan na ang Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, din itong Philippians chapter 2 verse 5. Diba? Di ba sa Colossians 1:15 pa yata yun? Colossians 2:8. Ngayon, yung mga nagtumatanggi naman sa pagiging Diyos ng Panginoon sa Kristo, of course, i-quote nila yung Philippians 1 Timothy 2:5. And then yung John chapter 8 verse 40. But remember mga kapatid, si John, bago mag-John chapter 8 verse 40, ay binanggit na nga doon sa prologue ni St. John, yung John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14. Then how can you reconcile that? Because the writer of that gospel is St. John himself. So, ang ibig sabihin ba, doon pagdating sa John 8:40, naulyanin bigla si San Juan at ganun yung sinabi niya? Ang sabi sa John 8:40, bakit niyo ako batuhin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan? Yun yung i-claim nila. But without considering, doon sa sinabi ni St. John sa prologue niya, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This is verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Then dito sa John chapter 8 verse 40, bakit sinabi ni St. John yun? Hindi naman natin dinideny na naging tao ang Panginoon Kristo. Di ba? So tanggap natin yun. We can reconcile it kasi si St. John ang nagsulat nun. Pero kung babasahin nyo yung John chapter 8, buong chapter 8, makikita nyo sa pinakahuli na verse, sa verse 58, sabi niya, before Abraham was, I am. Alam natin na ang I am na ito yung titulo o pangalan na ipinakilala ni Yahweh kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Sa Exodus chapter 3 verses 14 to 15. Check niyo sa Bible niyo. O isulat niyo, di ba? Ano nakalagay? Kaya nga, ang tanong doon sa John chapter 8, sabi niya wala ka pang 50 taon? Nakita mo niya si Abraham? Di ba? Makikita mo doon? Then, ang i-highlight lang nila yung verse 14 without considering other verses doon sa John chapter 8. Hindi po ganyan ang pag-uunawa sa Biblia. Ang pag-unawa sa Biblia is yung nitatawag kang critical approach method. Bakit dito sa part nito ganito ang sinabi at dito sa part nito ganito ang sinabi? Then, how can you reconcile that? Hindi pwede na mali-mali si Juan. The same with sa 1 Timothy 2:5. Mga kapatid, sinabi ni St. Paul doon. Let us remember na ang nagsulat ng Pilipos at saka ng sulat kay Timothy is si St. Paul. So therefore, hindi mo pwedeng paglaban-labanin si St. Paul sa sarili niya.
Or else, maaakusahan si St. Paul na ulyanin. Bagha na bagok ang utak, kaya nagsabi silang ganun, bigla nagbago. Hindi ganun. Yan. Kapatid. So, very clear na dito, ipinapakita lang ng Ebanghelyo ngayon na ang Panginoong Jesucristo ay, they are very intimate with His Father, with the Father. Kaya nga, kung doon pa lang titingnan natin sa Old Testament pa lang. Sa Old Testament pa lang, di ba, sa Genesis chapter 1, verse 26. Now, let us make man in our own image and likeness. Let us make man in our, us is plural, then yung our is plural. Then makikita natin uli yan, nangyari uli yan dun sa Genesis chapter 11, di ba? Ano bang verse dun sa Genesis 11? Nung gumawa sila ng Turi ng Babel, di ba? So kasi ang paggawa nila ng Turi ng Babel ay isang paraan na gusto nilang magmataas in their human effort. Gusto nilang abutin ang langit in their own effort. Kaya nga dito sa Genesis chapter 11, sabi dito. So anong sinabi? Kaya nga sabi ng Panginoon. Okay. Sabi ito, verse 7, ang mabuti pa'y puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang wag silang magkaunawaan. Ginamit na naman yung salitang natin, plural again. Ay yung mga taong dumideny sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo, ang kausap daw dito ng Diyos ay anghel. Wow! Wow! Di ba sa term natin, wow! Kamanlalalang na pala ng Diyos ang anghel. Di ba? Then dun sa Genesis chapter 1 verse 2, di ba? Yung tinatawag dun, habang naglilikha ang Diyos and the Spirit of God, yung ruwak. Ruwak daw yung term dun. Ang ruwak na yan refers to the Holy Spirit. The ruwak of God is hovering over the water. So see, kaya nga yung may kaibigan, may kasama ko dati sa trabaho doon, Muslim siya mga kapatid. Di ba hindi naman sila niniwala sa Panginoong Jesucristo na Diyos? Isa lang yung Diyos, parang ganun sa kanila. Isa lang ang Diyos sa kanila. So ang nakalagay doon is, kini-question nila yung pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo din, katulad ng Jehovah and then ng Iglesia, 1914. Ngayon, may Quran ako dito sa bahay. Binigay rin ng isang kong kabrother na Muslim na Quran, yung Quran na yun. Nabasa ko na yun, pero hindi ko pa nabasa lahat. So, every time nabasahin mo doon ng Quran nila, sabi ko, kapag magsalita doon ng si Allah sa Quran, is lagi niya sinasabi na we. It's plural we. Ngayon, tinanong ko ito sa kanya sa kasama sa Muslim. Kasi kung minsan nagdi-discussion kami yung parang hit and run style. Kasi nagtatrabaho kami. So sabi niya sa akin, sabi ko, bakit sa Quran nyo, nung binasa ko, laging tuwing magsalita si Allah is nagsasabi siya ng we, plural. Laging kami, we, yung parang ganun. So, bakit ganun? Sabi ko sa kanya, ibig sabihin, even their books testifies and affirms that our Bible is true. Di ba? Yun sa Genesis 1:26 at saka yung Genesis chapter 11 verse 7. Na doon pa lang sa Old Testament, ipinapakita na. Di ba? So, hindi man, hindi man hayag-hayagan is, pero makikita mo kung basahin mo ng maigi at intindihin. Sabi niya sa akin, example niya, hindi galing sa libro nila or galing sa Bible natin. Kasi sila, yung mga Muslim, mas magaling pa sila sa Bible natin. Alam niyo ba yun?
sabi niya sa akin, sabi niya, di ba, kapag kumatok ka sa isang bahay, tuk, 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 sasagot yung may-ari sa loob. Sino po sila? Sabi niya, yung justification niya. Sino po sila? Sabi niya, plural din, di ba? Plural. Oo nga naman, parang ganun. Sabi ko, sinagot ko naman ng ganun ding pamamaraan ng pagsagot. Sabi ko, natural. Sumagot yung may-ari doon, nagsabi yung may-ari ng ganun doon sa loob ng bahay na sino po sila. Kasi nagpe-presume siya na baka may kasamang iba yung tao doon sa labas na kumakatok. Kaya nga sinasabi niya, sino po sila? Hindi niya sinasabing, sino po kayo? So, yun yung sagot ko sa kanya. So, hindi niya outright na sinagot na coming from the Bible or from their book. So, dito makikita natin na kung babasahin natin ang buong Biblia, makikita natin na ang pananampalataya natin sa Diyos sa tatlong persona ay tumpak. Kasi, hindi natin, kung sasabihin natin, sabi nila bakit? Ang Diyos, sabi niya, isa. Kung Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi tatlo na. Kung yung mathematics natin, nagagamitin is addition, is ganun. Kung ang ginagamit ng Panginoon na mathematics, na mathematical formula is multiplication. Bakit natin siya pangunahan? 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. Mayroon pang isang mathematical formula na kinuha ni Sam Shammon, yung dating Muslim na naging Protestante, then later on naging Catholic. Pinaliwanag niya rin yun, napakalinaw. Di ba? So, at the same time, kapag may mag-question ng credibility ng aklat natin, ng Biblia natin, is tanungin muna natin ano din yung credibility niya to question. Di ba? Ano yung credibility niya to question? Yun mga kapatid. Then dito sa verse John 12 verse 50. Sabi rito, and I know that His commandment is eternal life, so what I say, as the Father told me. So, ang kanyang commandment ay buhay na walang hanggan. Ang kanyang kautusan ay buhay na walang hanggan. So, kung pinapakinggan natin yung salita ng Diyos is, ito yung magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. And then sa pagpakikinig natin ng salita ng Diyos, hindi dapat tayo selective. Dapat basahin natin lahat. Hindi pwede na basahin lang natin kung ano yung pabor sa atin. Di ba? Hindi tayo pwede selective. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo na kapag magbasa ng Bible, isa sa natutunan ko sa paraan ng pag-aaral ng Biblia is yung critical approach method. Na kapag bakit dito sa part na ito is ganito yung sinasabi at saka dito, ganito rin yung sinasabi. Of course, kung sa tingin ninyo hindi niyo mapag-reconcile, then ask authority of the church sa atin sa simbahan natin. Sa Catholic Church, huwag kayo magtanong sa ibang sekta. Di ba? Kung magtanong kayo doon, natural, ang sasabihin nun, pabor sa kanila para mahatak ka. Diba? Pag andun ka sa kanila, sayang kung makuha kanila, di ba? Natural, dagdag ikapo yun sa love offering. Sa atin, kahit andyan ka, hindi ka naman pinipilit pagbigay ng ikapo at saka love offering. Hanggang ngayon, marami pa rin talaga nagbibigay ng barya. Kaya nga sabi dati ni Brother Larry Paz, yung taga-Antipolo, namatay na yun sabi niya, kaya yung mga kolektor nagkukuba kasi sa bigat ng mga barya. Sa bigat to ng mga barya, mga kapatid. So, kaya nga ang critical approach method, isa yun sa paraan, mga kapatid. Kung hindi natin alam, kung hindi natin mapagkasundo, bakit ito sa part nito ganito, sa part na ganito, ganito. May sagot po ang simbahan dyan, mga kapatid. Kasi pinag-aralan nila yan. May mga scholars tayo, marami tayong mga scholars. May mga nag-aral talaga ng malaliman dyan. Ang isa dito sa atin sa Pilipinas na nag-aaral ng
ng Greek, ng Aramaic at saka ng Hebrew, ay laiko siya, nasa Iloilo, Capiz, si Brother Dwayne Cartojano. So isa yun, yung kung bayasan siguro, he can be considered Bible scholar, pero natural, siguro hindi lang kinukan masyado na title ba. Pero isa siyang magaling sa ganun mga kapatid. Diba dati yung late si Father Jerry Tafiador? Diba? So, and then, yun yung mga tanongin natin, si Father Avi Arganyosa, si Atty. Marvel Yaso, si Brother Wendell Talibong, si Father Darwin Gitgano. Yun yung may mga may mga dapat tayong pagtanungan, huwag tayong magtanong sa ibang sekta. Kapag tanungin natin sila, natural sigurado. Kasi tuwing makita kanila siguro, pag ganun ang magiging gesture mo, makikita kanila siguro, ikapo. Alam po, sorry to say, parang joke yan, pero yan yung totoo. Kaya nga nakakalungkot ko minsan na sasabihin nila, ang sakramento sa Catholic Church may bayad. Ang sakramento, 7 ang sakramento, di ba? Ang binyag, 1 beses ka lang binyagan, kahit mag-convert ka sa ibang sekta, pagbalik mo, magkumpisal ka lang, Katoliko ka pa rin. Kasi indelible yung mark ng baptism natin. Hindi yun nabubura. Hindi katulad sa kanila. Sa ibang sekta is pag nag-alis ka sa ibang sekta, bibinyagan ka naman ng ibang sekta. Pag lumipat ka sa ibang sekta, bibinyagan ka ulit ng ibang sekta. Sa atin sa Catholic Church, kahit lahat ng sekta mapuntahan mo, pagbalik mo sa Catholic Church, kapag nabinyagan ka na dati ng 1 beses, hindi ka na bibinyagan ng pare natin. Magkukumpisal ka na lang kasi dati ka ng Katoliko bumalik ka lang. So ganun mga kapatid, hindi tayo ganun. Meron tayong kilala, di ba, dati siyang naging iglesia, dati siyang Katoliko, then naging iglesia, natural, bininyagan siya doon. Then umalis siya, pumunta siya ng Seventh-day Adventist, bininyagan siya sa Seventh-day Adventist. Nung bumalik siya sa Catholic Church, hindi na siya bininyagan kasi nung bata siya, bininyagan na siya Nung bumalik siya ulit sa Seventh-day Adventist, bininyagan siya ulit. O, di ba, ilang binyag na yun. Sa atin, hindi ganun, mga kapatid. So, sa 7 sakramento, 1 beses ka lang. Di ba, sa amin dito, meron kaming tinatawag ng binyagang bayan. Libre po yun. Ang mga sponsors, yung may mga sponsors na natawag is, ang pagkakaalam ko is napupunta yun sa mga katekista kasi sila yung nagbibigay ng catechism sa mga bata prior ibibinyagan, mga seminars. So, magkano lang naman yun? Hindi, kumpilan ka. Magkano ba binibigay sa kumpil? Di ko na matandaan yun sa akin So, magkano lang? 2 na. Pag kinasal ka, sa amin, meron kami kasalan dito sa parokya, walang bayad. Ang gumagastos yung Family Life Ministry sa amin. Maghanda sila ng pagkain. Kapag wala kang damit, ipaprovide ka pa nila, tutulungan ka nila ng Family Life Ministry. Kung wala kang handa, maghahanda sila dito sa parokya. Di ba? So, libre. Bakit nagkakaroon ng gastos kung minsan sobrang mahal? Choice ng mga couple yun. Kasi gusto nila ng bongga, once in a lifetime lang yan, sabi nila. Kaya gastusan na nila, grabe yung gastos sa pagkain. Lalo na kapag Batangueño daw ang mapangasawa mo, talaga magastos. So, choice ng mag-asawa yun, hindi ng simbahan. Gusto nila na maggarbong ka, kailangan bulaklak. Magkano bulaklak ngayon ang mahal? Ang choir, may stipend ng choir. Of course. Lalo na kung magpakasal ka, weekdays. Ang hirap kumuha ng choir. May mga trabaho po yan. Kung Saturday ang kasal mo, pahinga na nila dapat yan. Ang manunugtog, dala-dala yung organ nila. Nagbibigay kami. Kahit halimbawa, wala kami manunugtog. Yung mga kakilala namin, kahit kakilala namin o kaibigan namin, pag-uwi nila after the mass, bibigyan namin yan. Pang gas nila, pang yung maintenance nila doon sa sa organ nila, ang mahal-mahal. 30,000 na higit, may mas mahal pa. Yung gas pa nila, yung pagod pa nila. Then,
kung mag-asawa, kumpil, kasal, then first communion, yun, first communion, kumpil, then ordination. Ang pagpapari ay din niya, may mga nagsusponsor din ko minsan, walang gastos iba dyan ng mga estudyante hanggang makatapos ng pagiging pari. May mga nagsusponsor. Dito sa amin, meron kami tinatawag na St. John Maria Vianney, na yun yung mga naghahanap ng fund para makapag-sponsor sila ng mga seminarians. Yan, kung gusto nyo. Then, kung mamatay ka na, ililibing ka. Ngayon dito sa diocese namin, pinagkuha ni Bishop na huwag nang tumanggap ng kwan sa blessing, ng pera sa blessing, huwag nang tumanggap sa pati yata sa libing. So, totalin mo yan, magkano lahat yun? Yung 7 sakramento na yan. Isang beses ka lang naman ikasal, o maliban ko na namatay sa una, balo ka, kasawa ka uli. Sabi ko sa inyo, libre sa amin. So, 7 sakramento na yun, magkano sa tingin mo yung gagastusin mo? Diba? Compare sa lilipatan mo na sekta or sa lilipatan mong sekta, aaralan ka ng Malakias chapter 3 na kailangan ay magbigay ka ng ikapo. Kasi kung hindi ka magbibigay, nagnanakaw ka sa Panginoon. Kaso, nitong huli, si Brother San Pablo Alima, si Brother Paul, yung dating ministro ng Jehovah's Witnesses na nag-convert sa Catholic Church, binasa niya at pinaliwanag niya. Nang ikapo pala, dapat sa pare ibigay, hindi sa mga pastor. Di ba? So, tingnan mo ikapo mo, halimbawa may sweldo ka na 20,000. So, magkano yung 10% doon ng 20,000? 2,000. Tama ba? 2,000. At alam nyo ba na maliban sa 10%, mayroon pa sila tinatawag na love offering? Ang love offering is sometimes greater than the 10%, mga kapatid. Mas malaki pa kasi love ka eh. Halimbawa, nakatanggap ko ng hindi mo inaasahang bonus. Aba, love offering doon. Halimbawa, nakakatanggap ka ng bonus na 50,000. Bibigay mo 50,000, bibigay mo mga 10,000 or 15 or 12. Love offering eh. Or greater than that. Kasi love nga eh. Wala siyang number. Hindi siya limited dun sa 10%, 20% or whatsoever. So try to imagine. Multiply mo sa isang taon, ilan yung binibigay mo ikapo? Times 2,000 na yan. Times 12. 2,000 times 12. The whole lifetime mo, kung ilang taon ka magstay dyan sa sekta na yan o sa denominasyon na yan, how much yung offering mo? Di ba? Compare yung sinabi ninyo na may bayad sa sakramento. Umalis ka sa Catholic Church kasi sinabi sa iyo nung nag-aakay sa iyo na sekta, sa inyo dyan, pangit, may bayad ng sakramento. Then pumunta ka sa kanila, tawag doon, budol. Budol, mga kapatid. Kasi biro umalis ka sa Catholic Church kasi may bayad ng sakramento. Ano ba naman yan? Tapos pumunta ka doon, wala nga bayad sa sakramento. Pero required ka naman magbigay ng 10% yung buong buhay mo. So, i-multiply mo yung 2,000 na yun sa buong buhay mo na ilang, 10 years ka doon. Times 2,000 times 10 years. How much is it? Good morning, Celine. So, di ba? So, lugi ka pa rin. Malaki na yung investment mo dyan. Kaya parang nahirapan ka lang bumalik. Parang nahirapan ka lang umalis sa yung investment ko eh. Ito parang joke. Pero totoo ito, mga kapatid. Then, nasabihin mo na ang sakramento sa Catholic Church may bayad. Okay?
Okay, marami nakipagpuyatan kahit paano 44 nga nakalagay sa listahan maliban doon siguro sa mga hindi nagtatap ng screen kaya hindi natin ma-monitor kung ilan sila. Puntahan natin siguro yung di ba nakita niyo yung bata? Yung bata na parang bao yung style ng gupit niya. Binasa niyo sa Bible na pare daw ng Katoliko, nagpapatay ka nga sa Panginoong Jesucristo. Ayun, yun ang problema mga kapatid. Ewan ko bakit ganun, di ba? So yung pastor siguro nun is nakapagbasa lang ng Bible na Tagalog at English. Yun din yung tinuturo sa miyembro niya. Katuloy, pero mo nag-viral yun. Hindi na yun mabubura sa isip ng tao. Lalo yung style ng gupit ng binatilyo na yun. Siguro mga 17, siguro yun, 18. Nagpapatay daw na pari sa Panginoon Jesucristo ay Katoliko. Hindi niya alam na si Annas, si Caiaphas ay mga punong saserdote ng mga Hudyo. Hindi mga pari ng Katoliko. So, di ba? Then, yung post ng TV5, doon sa Facebook, hindi ko lang alam kung nabanood yun. Yung about Exodus chapter 20, nagko-comment ako doon. Hinihintay ko pa nga yung iba mag-comment back sa comment ko. Meron naglakas loob na sumagot sa akin doon, mga 3 yata o 2. Hinihintay ko pa yung mga kasunod pa nila na sagot sa sagot ko. Then, yung recent issue na naman is kay Father Darwin Gitgano. Ayun, ko lang kung kilala niyo si Father Darwin Gitgano. So, nakikita natin doon na sinabi ni Father Darwin Gitgano that the pillar and bulwark of the truth is the church. Nag-react ngayon yung mga kapatid nating protestante. No, it's not. It's the Bible. Samantala, na itong mga kapatid natin na ito ay mga sola scriptura. Bible alone. Kapag hindi nakasulat sa Bible, hindi dapat paniwalaan. Ngayon, ang kaso mga kapatid, yung sinabi ni Father Darwin, hindi niya yung sasabihin kung wala siyang basihan. Kasi andun yun sa Bible mismo. So kung totoong naniniwala tayo sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan, then bakit hindi nila matanggap bigla yung 1 Timothy 3:15 na sinabi ni Father Darwin? That the pillar and foundation of the truth is the church. Alam niyo kung bakit hindi nila matanggap? Ito sa 1 Timothy 3:15, basahin niya na. So, diniritso ko na lang kasi maraming nakikipagpuyatan. Basahin sa Bible niyo, 1 Timothy chapter 3, verse 15. Sabi dito, but if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Bakit hindi nila matanggap that the pillar and foundation of the truth is the church? Bakit hindi nila bigla matanggap itong 1 Timothy 3:15? Whereas, ito mga kapatid natin na ito ay mga Bible alone. Bakit? Kasi, ang magiging kasunod dito, sinulat ito ni St. Paul noong unang siglo kay San Timoteo. Ang magiging kasunod kasi na question is, whose church or what church is that? Whose church is that or what church is that? Is it the church founded by Eli Soriano? Of course, no. Kasi sinulat to ni St. Paul, unang siglo. Hindi din ito prophecy. Hindi niya sinabi na the church of God to come in from the east or from the Philippines will be the church and pillar and foundation of the truth. Hindi ganon sinabi mga kapatid. So, di ba? Yun yung magiging kasunod. Ito ba yung mga church na gumagamit din ng mga Church of God na title? Absolutely not. Kasi alam niyo, hindi lang naman si Brother Eli Soriano ang gumagamit ng may Church of God na pangalan. Kaya nga kay Brother Eli, dinugtungan niya MCGI, Members
of the Church of God International kasi marami na pong gumamit ng Church of God na title. Ngayon, kung pagsamasamahin natin lahat ng mga may title, the Church of God, then kailangan i-qualify pa natin sila kung saan at sino roon from among them. Yun yung maging kasunod na tanong. Kaya bigla na question nila yung Bible mismo. Hindi nila matanggap yung sinabi ni Father Darwin. Father Darwin Gitgano, just recently lang, last week lang yata yun na, na biglang sumabog yung ganong issue. Bakit ang church ang pillar and foundation of the truth? Kasi kung titingnan natin at aralin natin is mula 1st century hanggang mga 4th century lang tayo nagkaroon ng actual na Bible. At ang Bible na ito ay produced by the church. Di ba? There is no, from first 1,000 years, there is no other church that exists, only the Catholic Church. Pwede naman i-deny yan. Ay sabi niya, paano yung mga sulat ni Moses, yung Pentateuch, yung Torah, writings ni yung mga writings ng mga propeta. Ayan, may paliwanag si Brother Dwayne Cartujano dyan. There is a difference of the Bible and yung tinatawag na scripture. At saka yung mga writings. At yung Bible per se. Yung Bible mismo. Kasi nagkaroon lang tayo ng actual na Bible noong 4th century. At gawa pa ito ng simbahan. Kasi nung inutusan ni Pope Damaso si St. Jerome na hanapin at pagsamasamahin itong mga aklat na ito na nagkalat noon. Kaya ang tagal ni St. Jerome nagstay sa Jerusalem at nag-aral sa ng mga languages, ng biblical languages doon. So, hindi yan kaagad na buong libro na nalaglag mula sa langit, mga kapatid. Hindi ganun. Di ba? Kaya nga may video, parang comedy na ginawang video si The Rex Seminarian. Ano yun? Si Mr. Bean? Nalaglag mula sa langit? Hindi ganun. Mga kapatid. So there is a process. Then later on, hindi pa kaagad yun na hindi katulad natin ngayon na kahit kung sino na lang yung makapag-translate, then makapag-print sila kapag meron silang ano. Noon, di ba, kailan na nagkaroon ng invention ang printing press? 15th century? Si Gutenberg ba yun? Di ba? Noon, prior pa man ma-produce ang ay sinusulat kamay ng mga Catholic monks ng ilang buwan, ilang taon para makabuo ng isang Bible. Kaya nga, yung sinasabi nila na kinakadena yung Bible sa simbahan, totoo yun. Bakit? Ang hirap-hirap gawin, tapos i-display mo lang yun sa simbahan na hindi mo iingatan, baka pagbalik mo, wala na. Binasa na ng ordinaryo na mananampalataya at baka pagkatapos niya magbasa, magtayo na siya ng sariling sekta. Parang katulad ngayon, yan yung dami nila. Yan yung mga founders ng mga simbahan. Yan. Ito sa atin, sa Pilipinas, yung tatlo magkasunod. Itong tatlo sa taas. Yan. So, kaya tinatalian talaga noon. Di ba? Sa bangko, pumunta ka sa bangko. Bakit ang ballpen tinatalian? Baka bitbitin mo. Ngayon sasabihin nila, hindi daw gusto ipabasa yung Bible sa mga tao. Hindi rin totoo yun. Kasi nung unang panahon, ang unang Bible na sinali natin, kung hindi ako nagkakamali, is the Latin Vulgate. Ang Latin Vulgate, ang Latin noon, yan yung wide halos kung saan-saan ay yan yung common language during that time. Bakit? Kasi nasakop ng imperyo ng Roma ang buong halos halos buong parte ng daigdig.
Di ba kaya nga ang New Testament nasulat naman sa Greek? Ang New Testament nasulat sa Greek kasi nung panahon na yon nasakop din ng Israel ni Alexander the Great. Oh. Kaya ganun. Then, nung panahon na yun, ang Roman Empire naman nakasakop sa kanila, yun yung language na halos alam ng mga tao. Kasi halos napakalawak na nasakop din ng Roman Empire ng Rome. That is why it was written in Latin. Not because para ma-prevent na makapagbasa yung mga tao. Kundi para makapagbasa sila kung meron sila. Maunawaan nila, maintindihan nila kasi yun yung common language before. Kaya hindi totoo yun na sinasabi na ipinagbawal natin. Siguro merong protestante nga nasabi niya na nag-convert sa Catholic Church. Sabi niya, for me personally, sabi niya, I don't want the ordinary people to hold a Bible. Opinion niya yun sinabi niya yun bilang protestante before. Bakit? Tingnan niyo ngayon sa mga protestante. Ang dami-dami na po nila mga kapatid. Nakapagbasa lang ng English Bible at saka Tagalog Bible. Ayun. Nagpa-register na sa Securities and Exchange Commission ng sekta. Kaya nga tingnan nyo, mga kapitbahay nyo, bilangin nyo, sa lugar nyo pa lang, bilangin nyo kung ilang mga sekta meron. At yan, pagdating ng linggo, hindi yan kakaisa mga kapatid. Meron dito sa amin, magkatabi, isa Seventh-day Adventist, isa Victory dati yan. Ngayon, parang masyadong kulang yung support sa Victory. Nagpa-adapt sa Presbyterian yata na galing sa South Korea. Ang ginawa yung bahay niya. Kasi ang bahay niya, doon ang church niya. Di ba? Double purpose. Napaganda yung bahay niya. Napaganda yung church niya. Tapos, meron dati Home of Glory. Then, sa kabilang block, merong Glory of the Lord. Then, doon sa kabila, Powers of God Ministry. Bilangin yun. Then, ngayon, may bago na naman. Ang pangalan niya is Isaiah 41 verse 10, Christian Church. Sa Old Testament na siya kumuha. Bakit? Kasi kapag magpa-registered ka ng sekta mo sa sect na may kapangalan, hindi na po pwede. So, kinakailangan may iba kang pangalan. So, siguro lahat na magagandang title. Sa dami ba naman yun, magagandang title is na fully occupied na. So, ang ginawa nila, doon na siya sa Old Testament kumuha. Isaiah chapter 41 verse 10, Christian Church. Pero ang bahay nun, dito lang banda sa amin, katapat nun. At ang katapat niyang bahay niya is Born Again Church din. Pero doon siya sa kabilang block, nagtayo ng kanya. Diba? So, yan ba yun yan ba yung kalooban ng Diyos? Yan ba yung kalooban niya sa atin na mga mananampalataya niya? Of course not. Kasi kita naman natin doon sa Matthew 16. Ito, na-share ko na lang to pero paulit-ulit din natin sinishare. Unlimited, because these brothers and sisters of ours, yung mga separated brethren natin, ay paulit-ulit din yung accusation nila. So therefore, let us continue to refit it over and over again. Makita naman natin doon sa Matthew chapter 16, di ba? Sinasabi ng Panginoon sa Matthew 16 verse 13 to 20. Nung sinabi niya sa kay San Pedro, sabi niya, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church," singular. Then, pagdating doon sa John 17, alam ng Panginoon na mangyayari sa kanyang mga alagad. Alam ng Panginoon na mangyayari sa kanyang mananampalataya ay magkawatak-watak. Kaya doon pa lang, prior pa man nangyari, ay nananalangin na ang Panginoon sa Kristo doon. Father, I pray not only for them, but also for those who believes in me, that they may be one. Kaya nga yung mga Bible nyo, yung Bible ng mga bago ngayon, makikita nyo yung they may be one. Hihinamo yan sa John chapter 17. Prayer ni Lord yan. Then, basahin kung pagdating na naman dun sa John chapter 10, di ba? Sa verse 16,
Sabi niya, meron akong mga tupa na wala sa kulungang ito na kailangan ko ring alagaan upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Hindi sinabi niya na so that there will be other sheepfold and many other pastor or many other shepherd. Hindi. Hindi rin yun pwede i-appropriate ng mga kapatid natin sa Inc. 1914 na kanila yun. Yung sabi ng Panginoon, sabi niya, meron akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Ibig sabihin, sa mga mananampalataya sa Hudyo, sa kanyang simbahan. Kasi nagtayo na siya ng simbahan niya Nawala dito pa sa simbahan. But I need also to care for them. He's referring to the Gentiles, yung mga hindi pa sumasampalataya. Yung mga sasampalataya pa lang. So that there will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi so that there will be more other flocks and there will be more other shepherd. But one flock and one shepherd. Kaya nga related yan doon sa yun yung kinument ko doon sa isang member ni Brother Eli. Yung sa Daniel chapter 2 verse 44. Basahin natin doon sa Daniel chapter 2 verse 44. Tingnan nyo, related to mga kapatid. Kasi pagpapakita na ang Panginoon, na ang simbahan ng Panginoon na dapat isa lang. Na ang simbahan ng Panginoon ay hindi matatalikod at hindi mahalinhan ni numan. Dito sa Daniel chapter 2 verses 44. Sahin natin. Kung saan sa Bible nyo, open your Bible in Daniel chapter 2 verse 44. Not the up mga kapatid para ma-challenge kayo. Kung nakakabili nga tayo ng cellphone na mahal, why not we can buy na expensive or beautiful Bible. So verse 44, ito sabi in the lifetime, ito yung dream ni Nebuchadnezzar. Diba? Pinakita sa kanya yung larawan na may iba-ibang component from dito sa ulo, sa body, sa paa. Then ito yung nangyari. Sabi dito, hindi mapaliwanag ng mga matatalino ni Nabucodonosor. So si Daniel ang tinawag. Ito yung paliwanag na Daniel. Sa verse 44, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed or delivered up to another people. Yan yun naman siguro yan. Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. So, you see? Verse 45, that is the meaning of the stone you saw hewn from the mountain without a hand being put to it, which broke in pieces the tile, iron, bronze, silver, and gold. That the great God has revealed to the king what shall be in the future, that this is exactly what you dreamed, and its meaning is sure. So, magtatayo ang Panginoon ng kingdom. Then, at sirain yung mga nauna ng mga kingdom at hindi na sila makatayo. At ang kingdom na kanyang itatayo ay hindi shall never be destroyed nor or delivered up to another people. Kaya hindi totoo yung sinasabi na apostasy daw ang simbahan. Natalikod. At merong restorer. Dalawa yun yung kilala natin na nag-claim. Si Joseph Smith, and then dito sa Pilipinas, in 1914, si Felix Manalo. Na sila yung restorer daw kasi natalikod. So, dapat magdebate mo na itong dalawa na to kung sino talaga sa kanila yung totoo na inutusan na mag-restore. Kaso lang dito sa verse 44, hindi napapasa. Kasi ang sinabi is, magtatayo ang Panginoon ng isang kaharian that shall never be destroyed or be delivered up to another people. You see? Or maibigay or mapunta sa ibang kamay ng mga tao. But rather it shall break in pieces all those kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. You see?
Kita naman natin ang nangyari, di ba? Nung tinayo ng Panginoon sa Kristo ang kanyang church sa Matthew 16 verse 13 to 18 to 20, sabi doon, "Upon this rock I will build my church, that even death cannot prevail against it." Na kahit ang pintuan ng mga Hades ay hindi maaring makapanayag sa kanya. So therefore, ito yung fulfillment doon sa Daniel chapter 2 verse 44, kahit hanapin mo pa sa ibang paraan ng paghahanap. Pero angkop, very appropriate yun sa church na itinayo ng Panginoong sa Kristo. Diba? So, hindi daw. Yun yung kahalintulad ng bato na dumurog dun sa larawan na yun. Then, sa ibang translation, yung bato na yun ay lumaki at pumuno sa buong daigdig. Wow! Ewan ko lang kung nabasa yun. Yun yung nakita na bato. Dumurog dun sa larawan na yun na component ng iba't ibang kingdom, different kingdoms. Then, yung bato na yun na dumurog is pumuno sa buong daigdig. Universal. Catholic. Di ba? So, hindi siya matatalikod. Yun yung dito pa lang sa Old Testament may pangako na. I will build my church. Then, dun sa Matthew chapter 7 verse 24, ang matalinong nagtayo ng bahay ay itinayo niya ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man ang unos, ang baha ay hindi ito masisira. Mananatili itong nakatayo. So, kung sasabihin ninyo na hindi tinayo ng Panginoon at nasira yung kanyang bahay, ibig sabihin, sinasabi ninyo na ang Panginoon sa Kristo ay hindi matalino, mangmang. Kasi bakit niya nang tinayo niya kanyang iglesia, masisira pala. Tapos i-restore nung iba, hindi bayani sila. Mahina ang Panginoon sa Kristo, parang ganon. Wow, bayani si Mang Joseph, bayani si Mang Felix. Mahina si Lord. Palpak. Kaya kailangan i-restore ng iba, itatayo ng iba, ganon. Papayag ba si Lord ng ganon? Sa Matthew 7:24, basahin nyo. Bahay naman pala yun Pero kita naman natin doon sa verse 1 Timothy 3:15 na binanggit kanina, di ba? Na ang bahay na ito ay ang simbahan, the church, which is the pillar and foundation of the truth. Kasi, kung without the church, kaya ang church and simbahan, ang foundation and pillar of the truth, pillar and foundation of the truth is because the church. Kasi, nung panahon wala pang Bible, the church has to determine which writings are inspired or not. Kaya nga sinabi doon sa Matthew 16, kung paulit-ulit lang yan mga kapatid, dapat memorize na natin doon. Sinabi doon na, anuman I will build my church, upon this rock I will build my church, that even death cannot prevail against it. Sabi niya, whatever you bind here on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose here on earth shall be loose in heaven. So yung authority, very grabe ang authority rin. Kung maintindihan natin yung sinasabing whatever, hindi na tayo mag-question. Kaya nga, kung minsan sabi niya, there are Catholic teachings which is unbiblical. Pang-unbiblical yung Catholic teachings. Kasi hindi question natin yung ganun. Kasi hindi natin naintindihan yung sinabi ng Panginoon, whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. Kaya kapag pahintulutan ng Panginoon, ng simbahan yan, no question, ask. Who are you? Who you to question? Because the Lord permits it. The Lord gave the authority to the church. Ang bigat noon, mga kapatid. Kaya nga sinasabi, wala naman sa Bible na ang bata binyagan. But the church allows it. As a matter of fact, bakit ang simbahan ay nagbibinyag ng sanggol? Bakit nagbibinyag ng sanggol? Alam nyo ba na ang paralel ng binyag natin is ang circumcision ng mga Hudyo? Sa mga Hudyo, for you to become a part of Jewish community, you need to be circumcised. At ang mabigat dun is 8 days after the birth of a boy, i-circumcise siya.
Si Abraham lang yung matanda na na-circumcised, 99 years old. Pero 8 days, try to imagine, for you to become a part of the Jewish community. Tayo, anong paraan para tayo maging part ng Christian community, ng Christian church, ng Christendom? It is baptism. It is baptism. Di ba? Kaya nga may mga tarpaulin pinagawa ng mga magulang. Welcome to the Christian world. Happy christening. Welcome to the Christian world. Ang mga bata ba excluded sa simbahan? Di sila pwede? Di ba? So yun. Pag pinayagan ng simbahan yan, wala kang magawa. You cannot question. Ganun mga kapatid. Kaya akala natin na, wala yan sa Biblia. Ang Catholic Church talaga imbento. Kasi hindi natin naintindihan. Hindi natin naintindihan yung sinasabi sa Biblia. Hindi natin iniintindi. That is why we are questioning. Pero kung naintindihan mo yan, tahimik ka na, wala ka na. Who are you to question the authority given by the Lord to the church? Kung titingnan natin, it is the Catholic Church talaga, mga kapatid. Kahit tingnan nyo ito, yung mga founder na ito mga founder, different founders yan ng iba't ibang mga sekta. The Church, the Catholic Church, kung titingnan nyo from St. Pope Francis today, backward up to St. Peter, we have already 266 Pope. Sila, sige nga, mag-mention kayo, dito lang sa atin sa Pilipinas. Si Brother Eli, ang galing isa, di ba, ang pinagmulan ni Perez is Iglesia din pala yun dati. Natural. Alam naman natin na ang founder ng Iglesia is dati rin Katoliko at napunta rin sa iba't ibang mga sekta, then later nag-found din siya ng kanya. Then tong si Nicolas Perez ay humiwalay siya doon, nagtayo siya ng Iglesia ng Diyos, suhay ang haligi ng katotohanan. Then, ang istorya is akala ni Brother Eddie siya yung maging successor, hindi siya kanya napunta. Ang babae ang pinamanahan ni Perez ng kanyang simbahan. So, anong nangyari? Humiwalay si Brother Eli Soriano. Nagtayo siya ng Iglesia ng Diyos din. Actually, ang daming title na ginawa ni Brother Eli. Si Brother Alfie Angeles na dating miyembro doon ng Haligi at Suhay kay Nicolas Perez. Alam niya yan. Dami niyang pinagawang pangalan o title. Then later on, naging question, napunta sa korte. Then hanggang sa bandang huli, he ended up sa MCGI, members of the Church of God International. So, medyo natatawa kami kasi sino na tumanggap ng kanyang membership sa Church of God? So, di ba? Sino na tumanggap ng membership niya? Wala. And then, ipapoint mo sa kanya, nung buhay pa siya, kung ipopoint niya, kung saang church yun, at sinong church yun, yung sinalihan niya, at sino yung tumanggap, sinong church of God yun, na sinalihan niya, na pinasakupan niya ng kanyang iglesia, na kanyang simbahan. So, di ba? Kasi mga kapatid, ano pa ba? Yun, authority. Merong, ngayon, tingnan nyo, ang mga contraceptives, mayroon ba? Abortion. Wala din naman sa Biblia. Kaya nga yung ibang mga sekta sa ibang bansa, sa US especially, they are allowing it. They are agreeing to it, yung abortion. Same-sex yun. Actually, marami na sa kanila, itong mga sekta na itong naglilipana, ay sumasang-ayon na sa same-sex yun.
Of course, sa atin, meron kayong nabalita just recently. Mayroong ikinasal doon sa Davao, sa Tagum na babae sa babae. Ang nagkasal ay si CG. Ano ba pangalan ni CG? Nakapula siya, kasal. Sa atin, sa Catholic Church, magkasal puti. Sa kanya, pula. Parang ang investment, parang paring Katoliko rin. Pero hindi po siya Katolikong pari. Member siya ng Metropolitan Community Churches, LGBTQ Church. Hindi siya Katoliko. Lalo na po ngayon mga kapatid. Ay, ang dami na po nag-a-attach ng pangalang Catholic sa kanilang simbahan. Anong purpose? Yung mga mahinang Katoliko, madideceive. Kasi may Catholic, Catholic to. Kasi may Catholic eh. Merong Apostolic Catholic Church, di ba? Merong, ang dami na po mga kapatid. See? So, ang mga contraceptives, wala yan sa Biblia. Yung abortion, walang word for word of abortion sa Biblia. Pero the church saying na bawal yan. Hindi yan pwede. So therefore, binding yan. Accepted yan sa langit. Kasi yun yung sinabi sa Matthew 16 eh. Who among you to question? Who among us to question? Who are you to question? Who am I to question? Oh. Sorry na lang tayo. Kasi binigay ang authority eh. Kaya nga meron sa inisilong santo, si Saint Jerome yata. Si Saint Augustine. Sabi ni Saint Augustine, meron na, the Church of Rome has already spoken. Parang may narinig ko, hindi ko lang matandaan kung sino. Sabi niya, the Church has already spoken. Ibig sabihin, nagsalita na yung simbahan, ano pa magawa mo? Who are you to question? Di ba? So, di ba? So, lumalawak yung usapan natin. Launa na. Dami paggising Actually, kaya ko ito ginawa is para bukas maaga ako magising. Alis ako bukas maaga. Then after this, ay dila-download ko ito. Then ipopost ko sa Facebook ko. Then i-download ko rin dun sa YouTube channel ko. YouTube channel ko is, dami na ng follower. Actually, mali. Wala konti. Kaso lang yung follower ko sa YouTube ko. Pero it does not matter for me. Kasi ako, kung may time ako na mismo na nanonood. Pinapakinggan ko rin yung mga sinasabi ko. Kasi, sabi nga ni may santo na nagsabi na sabi niya, preaching helps me a lot. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos is nakakatulong or malaking tulong para sa kanya. Bakit mga kapatid? Kasi, habang nagpipreach ka or nagsishare ka ng Word of God, it is not only for those who are listening to you. It is not only for them, but it is for you, also for you. Bakit? Kasi habang nagsasalita ka ng salita ng Diyos, ikaw mismo tinatamaan ka rin. Especially kung may mga unreferred ka pa dyan sa sarili mo. Di ba? Si St. John Chrysostom, siya yata nagsabi ng ganun. Kasi bakit? Kasi sinasabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, di ba? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, ay parang parang balaraw na magkabilay talim. Di ba? Pag sinabing magkabilay talim, double blade, it's either other people can be hurt and also you. Kasi dalawa yung blade niya Tamaan yung sa harapan mo, matatamaan ka rin. So, hindi pwede na one way lang. Kaya ganun mga kapatid. Kaya nga dito, whether na may manood sa iyo, may makinig sa iyo, continue lang. Kasi yun yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 5. Preach the word of God in season or out of season. Convenience or inconvenience. Reprimand. Encourage. Preach with all perseverance. So, perseverance to. Kasi kanina pa,
Alas 11 pa lang. O alauna na, di ba? That is perseverance. O, di ba? So, ganun. At tayo mga Katoliko, dapat pinag-aaralan natin yung pananampalataya natin para hindi tayo napupunta sa ibang sekta. Hindi yun design ni Lord para sa atin. O, sinabi ko na kanina yung Matthew 16, upon this rock I will build my church. Then, doon sa John 10:16, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Then, dun sa John chapter 17, the Lord pray for the unity of His church. The Lord pray for the unity of His believer. Then, dun sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, is, sanabi dun, one faith, one baptism, one Lord. Isang pananampalataya, isang Panginoon, isang pagbibinyag. Hindi maraming pagbibinyag, kanya-kanya. Hindi ganun. Hindi yung design ni Lord. Design ng devil yun. Bakit? Basahin niyo sa John chapter 10 verse 10. Buksan niyo sa Bible. John chapter 10 verse 10. Anong sinasabi? Di ba? Very clear dyan. Sabi niyo, naparito ang magnanakaw upang magwasak, pumatay at magnakaw. Magwasak. To divide. Ancient tactics ng demonyo yan. Divide and conquer. Diba? Kahit sa military, ginagamit nila yung gano'n. Divide and conquer. Ancient tactics of the devil. So, hindi natin na-realize na yan. Okay. So, ano pa ba? Sa Matthew 23:9, memorize yun na yun. Yung Matthew 23:9, memorize na, nabasa niyo sa Bible. Buksan niyo sa Bible yung Matthew 23 verse 9. Diba? Kapag ang mga protestante, mga kapatid, mga separated brethren natin, ang magbasa niyan, ang babasahin lang yung verse 9 lang, hindi nila isali yung verse 10. Then, hindi intindihin yung buong konteksto. Ano bang ibig sabihin nito? Kaya nga yun sinasabi ko sa inyo, importante sa pag-aaral ng Bible, may basic tayong kaalaman. Sa pag-aaral ng Bible, yung tinatawag na meron tayong tinatawag na alam natin yung critical approach method. Yun isa sa mga basic na paraan ng pag-aaral ng Bible. Critical approach method. Binasa yung Matthew 23 verse 9. Ano yung sinasabi dyan? Di ba? Ano sinabi dyan? Kita nila? Huwag ninyong tawagin ang sino mang dito sa lupa na ama, sapagkat iisa ang inyong ama na sa langit. Tapos sasabihin nila, tingnan nyo, kayo talaga na Katoliko, mali talaga kayo. Bakit tinatawag ninyong Father ang mga pari? Diba? Pero hindi nila isali yung 10. Huwag ninyong tawagin sino mang guro, ang sino man dito sapagkat iisa ang inyong guro, ang Mesiyas. Then how can we understand this one? Bawal pala. Tanungin ko nga si Pastor, how your children calls you? Uncle? No, they are calling me dad or tatay, daddy. So therefore, he is guilty. Kung literal, yung sinasabi doon sa Matthew 23:9 na gano'n. Ngayon, magtatanong ngayon, bakit kaya gano'n sinabi ng Panginoon yan? Maintindihan mo kung babasahin mo yung konteksto. Then mabasa mo yung ibang passages. Kasi kung absolute yun na sinasabi ng Panginoon, literal yun na huwag tawagin ng sino mang ama dito sa lupa, is dapat ang mga pastor mismo ay huwag magpatawag ng ama sa kanilang anak or daddy or tatay. Kasi bawal pala sa Matthew 23 verse 9. So, yun ba yung ibig sabihin nun na bawal pala talaga? It's not. Kasi kung bawal yun talaga absolutely, doon sa mga other succeeding writings doon sa New Testament, dapat wala na tayong makikitang pagtuturo na ganun. Ano sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4, di ba? Memorize ninyo yan, lalo kung napunta ka sa ibang sekta. Children, obey. Sabi niya, mga anak, igalang mo ang iyong mga ama at ina. So, dapat wala na yun, ganun. Kasi bawal doon sa Matthew 23 verse 9. Nakakausap namin, magpapalusot sila. Hindi, sa mga religious figure ito.
Ang sinabi dito, anuman, sino man. Ang sinabi doon, sino man. Ibig sabihin, walang exemption. Lahat. Ay, ito, matatawa ka mga kapatid, sinasabi ko, why our brothers and sisters are, bakit mga brothers and sisters natin ito, they take it as literal pagdating doon sa Matthew 23 verse 9. Pero yung verse 10 nga, hindi nila sinasali. So, dapat yung mga Christian schools na hindi Catholic, tanungin nyo kung ang mga teacher ba ay tinatawag na teacher sa school na yon. Teacher pa rin. Ibig sabihin, they violate this verse, Matthew 23 verse 9 and 10. Ito sa Matthew, they are taking it literal doon sa Matthew 23 verse 9. Pero hindi sinasali yung verse 10. So, di ba? Obvious na, trickery. Or parang panlilin lang. Ang target, yung mga mahihinang Katoliko, since na ang pare, tinatawag na father, bawal, ang mahihinang Katoliko, malilin lang ngayon, sasama ngayon sa kanila. They take it literal. Pagdating sa Matthew 18, hindi nila tinitake na literal. Ito na yung basahin natin na. Matthew chapter 18, kung sino nakauna, basahin nyo na. Okay. Matthew 18 verse 6, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone being hung around his neck and to be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of things that cause sin, such things must come, but woe to the one through whom they come. Then verse 8, if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter into the life maimed or crippled than with 2 hands or 2 feet to be thrown into eternal fire. Verse 9, and if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter into life with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into fiery Gehenna. Pagdating dito, hindi nila kinitake na literal. Bakit kaya? What do you think? Bakit hindi nila tinitake na literal? Tapos, yung Matthew 23 verse 9, ititake nila na literal. Pero may pandaraya doon na ginagawa kasi ang verse 10 hindi sinasali. Pagdating dito, hindi nila tinitake na literal. Kasi bakit? Alam naman natin na kahit mga pastor, di ba? Hindi lang, although sa atin marami din naman sa pari na mga naakusahan na at nahuli na namumulesyo or nagkakasala ng patungkol sa lust, sa kahalayan, ngayon natanggal or di kaya nakulong, nawalan sila ng ministry. Di ba may marami mga pastor na huli na ganun? Lalo na ngayon sa atin. Sa Facebook, dito sa YouTube, mga hindi mo naman ni-likes or pinalo yung page na yung minsan biglang mag-pop up sa yung mga picture na may mga clickbait na kinlik nung kaibigan mo tapos biglang napasa sa iyo, nag-post sa profile mo. Yung akala mo video, yung kasi may triangle na araw na kagano na puti, akala mo video, nung kinlik mo, yari virus pala na nakalat ngayon dun sa mga pages, ng mga profile, sa timeline ng kapwa, ng mga FB friends mo. Diba? Nakakita ka ng ganun. Diba nagkasala ka na? O hindi dapat dinukit na nila yung mata nila para hindi na sila nagkasala. Pero hindi nila tinitake na literal yun, mga kapatid. Then yun yung isa natin sa Then recently, yung post ng TV5 ba natin yung TV5 yata, it's about Exodus chapter 20. Nag-comment pa ako dun So, sa Exodus chapter 20, ngayon, tricky pa rin ang style. Kasi quote lang nila yung Exodus chapter 20 verses 3 to 5. Pero, hindi nila ibabasahin yung Exodus chapter 25. Then, yung Numbers 21 verse 4 to 9. Then, yung 1 King chapter 6. Then, doon sa Ezekiel chapter 41. Hindi nila babasahin yun.
Ano ibig sabihin nun? Panlilin lang yun, mga kapatid. For you to gain member from the Catholic Church na mga mahihinang Katoliko, gagawin mo yung ganung style na pangaral is para makagain ka ng member ng mga mahihinang Katoliko. So, yung sinasabi ko, so apply, bakit ganito dito sinabi? Anong ibig sabihin nito? Yung apply natin yung critical approach method. Yung critical thinking. Alamin natin yung historical background, yung context. Then, magtanong tayo yung tinatawag na exegesis. Yung mag-dig deeper ka. Hindi pwede ni para ka lang, ang pag-aaral sa Bible, mga kapatid, is not yung parang nangangalakal ka lang ng mga plastic o buti o dyaryo. Hindi ganun. Hanapin mo lang yun, pupulot-pulutin mo lang. Then, ibibinta. Hindi ganun. Ang pag-aaral sa Biblia is para kang nagmimina. You are digging it deeper. What does it mean? So sa pagmimina mo, may mga tools ka. May ginagamit kang tools. Yun yung tinatawag ng mga references. Hindi pwede yung pagbabasa kapag nagbabasa ka ng Bible, yung style mo, pulot-pulot lang ng mga verse, pero hindi mo inaalam yung context. Para kang nangangalakal lang ng mga garapa, plastic, buti, dyaryo. Diba? Nakikita mo lang yun kung saan-saan. Ang pag-aaral ng Bible is para kang nagmimina. Yun yung isa exegesis, ganun. You are digging it deeper. Para kang naghanap ng ginto. Ganon. Hindi yung, para ka lang nangangalakal ng mga scraps. Hindi ganon ang pag-aaral sa Bible, mga kapatid. Kaya maraming nalinlang doon. Kaya ang sabi ko doon, because of this verse, many weak Catholics becomes members of different sects and denominations. Kasi hindi nila naintindihan kung ano yung konteksto. They immediately, after na mabasa nila yun, they immediately jump into the conclusion without considering other passages na bakit sa passages na yun ay may sinasabi na gumawa at nagpagawa ng Diyos ng mga imahen. Yan, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa 55 na naka-indicate sa screen. And then maybe those other people na hindi man nag-tap ng screen yet, they are with us, they joined with us, is maraming salamat. And God bless, mga kapatid. So, kasi bukas nga maaga pa ako. Si Avatar, may Avatar tayo, si Beth, Macarayan, Sheila Sato, AGV, Roti Carido, Tin Banatao, Skelm Shop, Miss De La Roca, Gwen, Imelda, Auring, Porcadillo, Vivian Sinangote, Gloria Fausti, Alay sa Astrid Roy, Bibs, Jenny Oriarte, Jack Victoria, Jerry Guevara, Sherlina Chavez, Hanilia Melan, Grace Heaven, Catherine May Pabila, Looking at You, San Caleb, Marlutoa, Always Summer, Arisburn, Mindanao, Tantakat, Cynthia Villarma, Ronnie Lozano, si Peter Pigs, Anita Panganiban, Marindo Was, Austriamos, Nanay Bibot, Yolanda Alayan, Sammy Dimaculangan, Davis Dario Florence Corpus, Red Mill, Aaron Rafael, Angeline, Rhea G, Nina Freite, Miss Lucio, Lexley Pascual, Tona Sillier, ASD, FG, HKS, OT4s, Sents, Emerald, Emily David, Nala, Chrislyn, Joy Rigacho, Salt and Cake. So, yan yung mga nasa screen, na nag-tap ng screen. Anong religion mo, sir? Okay. Ito, sir. Baka sakali may clue ka. May clue ka. Papa namin si Pope Francis. So, siguro may clue ka na kung ano po ako. So, maybe that is why now, my dear brothers and sisters, salamat po sa mga nakiisa. Salamat sa mga sumabaybay, sa mga nag-like. Ng likes na binigay, 436. Okay.
So, it does not mean na 436 din katao yan. So, kasi kung minsan may mga nagla-like na, tawag ito, yung blood-like. So, kaya hindi natin ma-determine kung 436 individuals pa talaga yan. So maybe that is by now, my dear brothers and sisters. So, Shalom. May the Lord bless us and keep us safe always. Iligtas tayo ng Panginoon sa heat stroke, sa cardiac arrest, sa kidney failures, anumang malubhang sakit at karamdaman. Iligtas tayo sa anumang sakit o sakuna. Lalo na kung iligtas tayo sa araw-araw ng ating buhay. Gabayan at patnubayan na tayo ingatan, pagpalain, lalo sa gabing ito. And to the hands of the Lord, I commend my spirit, I commend everything. And you, my brothers and sisters, na pagpalain, ingatan tayo ng Panginoon. Whatever yung mga prayer request natin, binawa ng Panginoon na ipagkaloob niya sa atin. So, Shalom, maybe that is by now, my dear brothers and sisters, kung loobin ng Panginoon. Bukas ulit, ang kita-kita po tayo. But most possibly, most of the time, I am doing it in the morning, my dear brothers and sisters. So, may God bless us all. Thank you, and may God bless. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shalom.